nga pong araw nakatakda magsagawa ng kilos protesta ang commuter group na Riles Network. Kaya naman upang alamin ang latest na sitwasyon ngayon, nasa LRT Line 1 Monumento Station ang ating kabalitaang si Julius Tisamburon. Julius, magandang umaga sa iyo. Ano na ang update dyan? Maraming salamat at magandang umaga naman sa iyo, Pia. Nandito tayo ngayon sa may LRT Monumento Station na kung saan nga ay halos kahit maulan itong ating panahon ngayon ay patuloy pa rin nagdadagsaan itong ating mga kababayan sa kanilang pagsakay. Sa pasado kaninang alas 5 na umaga na magsimulang magbukas itong LRT Line 1 dito sa Monumento Station na kung saan ito ang unang istasyon mula pa rin dito sa Caloocan na kung saan malapit sa mga lugar ng Malabon, Navotas, Valenzuela at maging yung mga galing ng mga lalawigan. Kanina ay halos nagdadagsaan na itong ating mga kababayan na nag-iintay ng kanilang mga masasakyang tren dito po sa may LRT Monumento Station. Kanina nga, ito nga nakikita natin sa ating live chat na ito pa parating nga itong isang tren na ito na kung saan nga ay nagdadatingan na yung ating mga kababayan. Kanina yung sa mismong ticket booth ay talagang hindi na mahulugan ng karayom hanggang mismo doon sa may hagdanan nitong LRT Line 1 ng monumento. Ito, tinanong natin yung ating mga kababayan at ang opisyal ng LRTA tungkol dito at narito po ang kanilang pahayag tungkol nga sa pagbibigay ng seguridad sa ating mga kababayan. LRTA management na passenger load limit per platform para sigurado pong ligtas ang ating pagsakay sa train. Sir, maraming salamat po. Inyo pong oras po na nakapanayan po namin kayo dito po sa Balitaan. Ayan po mga kabalitaan, dito naman po sa mismong area natin, ito lalakaran natin ngayon kasi tuwing umaga halos mapupuno na nga itong ilang ito yung mga area na sinasabi ni Sir, itong mga yellow markings na ito na kung saan nga pumipila itong ating mga kababayan na sumasakay at nag-iintay dito sa ating mga tren. Ito magtanong nga tayo kasi ito may mga tanongin natin. Sir, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa PTV po. Magandang umaga naman. Sir, ngayon pong sumasakay po kayo ngayon dito sa LRT, araw-araw po ba kayong commuter? Opo. Sir, ano po yung napapansin po ninyo sa security po ng LRT? Maayos naman po? Okay naman po. Ito po, yung tinatayuan nyo po is yellow marking. Ano pong tulong po ito para sa inyo? Para umayos ang pagsakay sa LRT. Wala naman po kayong naitatalang yung mga kahit mga negative reports hinggil sa pagsakay naman po ninyo? Wala naman po. Wala naman. Yung mensahe po ninyo sa inyong kapwa commuters po na sumasakay po sa LRT? Maging maingat lang po sa pagsakay ng LRT. Ayun lang po. Saan pangalan po ninyo po? Isang transparent at tunay na public consultation ang inaasahan ng ating mga kababayan at mga commuters ng LRTA sa napipintungang o bago ipatupad itong taas pasahe gaya na nabanggit ni Pangulong Benigno Simeon Aquino sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Kasalukuyan din pinag-aaralan ng Department of Transportation and Communications ang mga inilatag na pagbabago sa nasabing regulasyon. Layon kasi nito na ipaalam muna sa mga commuters na sumasakay sa LRT at maging sa MRT na siya ring stakeholders bago ipatupad ito nga sinasabing taas pasahe. Inalahad nga ang sinabing fare adjustment kabilang sa pagsuporta. Ito nga sa sinasabing sa pamamagitan ng subsidiya o yung mismong ibinabayad sa pagpapatakbo nga nito mga tren na ito. Ito kung mapapansin natin, itong sistema ngayon is 15 pesos. 15 pesos Julius, itong sinasabing fare na o yung binabayaran natin pamasahe Julius, dito sa may LRT. So kung maaari nga itong 40 dapat ang magiging bayad natin. Hindi ata tayo narinig. Kung dapat pala nasa 25 pesos nga itong ating binabayad. Okay, Julius, mukhang sabay-sabay ito magkikilos protesta. Bukod nga dyan sa Riles Network, sasamahan din ito ng ilang estudyante at Mayo 1. What time ito magsisimula? Oo nga, Pia, no? Nabanggit mo nga yung sinasabing ang rally na yan. Magsisimula ang nasabing rally dito nga sa may
MRT sa North Avenue sa Quezon City pasado alas 7 ng umaga. Yung isa naman, actually dalawa ito, yung isa nandoon sa may LRT Line 2 sa may Cubao Station. At kung yung kanina nadaanan natin ay halos sa ganun na rin ang sitwasyon na Pia dito sa mismo yung tatlong mass transits natin, itong Line 1, Line 2, tsaka Line 3 na talagang nagdadagsaan itong mga kababayan natin na talagang yung iba dyan halo-halo, may mga pasahero na, may mga kababayan na tayo talagang yung iba nga pawis na sa pag-iintay ng kanilang mga masasakyang tren. Pero yung sinasabi nga rally na yaan is ito daw yung sinasabi nga nilang kontra dito nga sa pagtataas ng pasahe. Ito ayon nga kay Attorney Hernando Cabrera, spokesperson ng LRTA, na yung original fare na 15 pesos na binabayaran ng mga pasahero nito ay halos 45 pesos itong sinushoulder ng ating pamahalaan pagbibigay ng subsidiya. So sabi nga itong ang Agosto ay halos 5 pesos yung itataas at sa susunod na taon ay another 5 pesos itong magiging taas pasahe. So kung ating kukumpyutin ay 25 pesos nga itong inaasahang pagtataas pasahe. So ito mga sitwasyon natin dito sa mismong area ng LRT, ito paparating na nga yung ibang mga tren na naandito. Pia? Okay, Julius, last question na lang. Nabanggit mo kanina na may sariling security ang MRT management. So inaasahan na medyo magkakaroon ng matinding trapiko dyan sa ilang stasyon ng MRT. May nakikita ka bang seguridad ngayon ng MMDA at Philippine National Police? Oo nga Pia, nabanggit mo yung ating seguridad kasi natanong ko rin yan kay LRTA Supervisor Rolly Crisostomo tungkol nga dito nga sa kanilang pabibigay seguridad sa mga pasahero. Continuous yung kanilang pabibigay ng seguridad kahit walang sinasabing mga anumang pagbabanta, kung anuman. At yung kanilang koordinasyon sa PNP, sa MMDA ay patuloy pa rin. Kanina doon sa may babanga ng LRT Monumento Station ay may mga nakapwesto tayong mga kawani ng Philippine National Police na kung saan niya ikatuwang ng ating mga security sa may LRT Monumento Station na talagang nagbabantay at nagbibigay seguridad sa mga pasahero. At talaga ayon nga sa kanila, itong kanila pabibigay seguridad isa yung halimbawa sa inspection pa lang ay talagang hindi na makakalusot itong ating yung mga gagawa ng mga masasama dahil talagang doon pa lang ay mahaharang na sila, Pia, dahil nga patuloy itong ginagawa nga pagbibigay seguridad ng ating mga kawani, lalo na itong LRTA, dahil nga layo nila at hangad nila sa kanilang pagbiyahe na maiwasan na ang anumang kaguluhan sa loob at labas ng istasyon ng tren. Pia? Okay, maraming salamat sa iyo, Julius Disamboron, live mula sa LRT Line 1 Monumento.